Mga kabayan, si Kamano po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magsama-sama dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong kumakalat sa social media na meron pong lumabas at pinag-uusapan po ito. Yung isang nagpakilala na babae na naglabas ng sama ng loob dahil sa ginawang panggigipit nitong pamilya Luistro. Mga kababayan, sino kaya itong babae na ito? Ito po, pakinggan po natin at panuorin po at komentuhan po natin mga kababayan. Sa mayor ng bayan ng Mabini. Kinausap niya ako. Sabi niya, sige, tanggap ka na. Dito ka sa Office of the Mayor ng Tataypang. Isang beses, bigla akong sinabihan ng asawa ng mayor ng Mabini, si Attorney Jervo Luistro, punta ka sa law office. Pumunta ako doon. Hindi ko alam po ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila akong trabaho doon, magsulat, pero naka-payroll ako sa munisipyo. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon dahil municipal administrator siya ng panahong yon. Naging sekretarya niya ako. Hindi lang ako sekretarya niya, kundi taga-alaga din ako ng mga anak niya. Tumatanggap ang opisina namin ng mga annulment sa mayor ng bayan ng Mabini. Kinausap niya ako. Sabi niya, sige, tanggap ka na. Dito ka sa Office of the Mayor ng Tataypang. Isang beses, bigla akong sinabihan ng asawa ng mayor ng Mabini, si Attorney Jervo Luistro, punta ka sa law office. Pumunta ako doon. Hindi ko alam po ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila akong trabaho doon, magsulat, pero naka-payroll ako sa munisipyo. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon dahil municipal administrator siya ng panahong yon. Naging sekretarya niya ako. Hindi lang ako sekretarya niya, kundi taga-alaga din ako ng mga anak niya. Tumatanggap ang opisina namin ng mga annulment sa mayor ng bayan ng Mabini. Kinausap niya ako. Sabi niya, sige, tanggap ka na. Dito ka sa Office of the Mayor ng Tataypang. Isang beses, bigla akong sinabihan ng asawa ng mayor ng Mabini, si Attorney Jervo Luistro, punta ka sa law office. Pumunta ako doon. Hindi ko alam po ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila akong trabaho doon, magsulat, pero naka-payroll ako sa munisipyo. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon dahil municipal. Ikaw ba na maging municipal administrator Hindi po ba? Susunod-sunod ka. Ibig sabihin, mga kabayan, gumagamit po ng mga ghost employee. At isinasama po sa payroll. Ganun po yun Ghost employee. Di ba? Yan po sa mga korap na politiko. Ginagamit po yan sa mga korap. Napakarami pong mga magnanakaw na politiko. Hindi lang po mga senador, hindi lang po mga congressman, hindi lang po sa mga ahensya ng gobyerno, hindi lang po sa Malacanang, pati po sa mga LGUs. Dahil noong mga panahon na yon, nasa LGUs pa. Ito sila Jinky Luistro, pati ang kanyang asawa. Hindi po ba? Naging congressman, naging mayor. Ito pong pamilya ni Luistro. Hindi lang po yan. Marami pa pong issue yan. Ito pong babae na ayaw magpakilala na ginamit po at naging katulong pa raw po ng pamilya Luistro ay grabe raw po itong mga tao na ito. Pagdating po sa pera, lalong-lalo po sa paggawa ng pera. Mga kabayan, nasa local government pa lang ay tumitiba na pala. Di umano sila ng pera. At alam naman po natin yan. Alam po natin pagdating po sa pera. Napakarami po kasing issue ni Jinky Luistro pagdating po sa pera. Meron din po kasi siyang allocable insertion na hindi po bababa sa 2 bilyon. 2 bilyon ang issue niya po sa Cabral Files. At meron din pong issue si Jinky Luistro, kasama po siya sa pinangalanan ng mga ex-marine na nadideliveran ng mali-maletang pera. Di umano. Hindi po ba? Kasama po siya dyan. At meron pa rin po siyang issue. Ang hindi pagbabayad sa asawa po ng Vice President kay Attorney Mans Carpio.
ng hindi bababa sa 8 million pesos. At meron pa rin po siyang issue doon po sa kanyang proyekto sa Batangas, sa kanyang distrito. Yung cat's eye, yung mga reflector na nilalagay sa karsada para po makita natin sa gabi. Yung guhit, yung linya, hindi po ba? Yan po ay isinampa na po yung issue na yan, yung kaso na yan sa ombudsman. Wala na po tayo narinig dyan. At may issue rin po siya nung panahon po ng halalan at pinag-uusapan pa rin po yung vote buying, di umano. Yung vote buying, yung nagpapamigay ng pera, di umano, nagmamano pa sa kanya. Hindi po ba? Napakarami pong issue itong pamilya na ito. At may issue pa rin po ang asawa nito. Yung asawa po nito ay nasasangkot po sa pangmomolestya ng babae. Di po ba nakasuhan? Naabsuelto na yata sa kaso. Pero nung panahon na tinutugis ang kanyang asawa, tinago niya. Inamin naman niya na tinago niya asawa niya. Abogado siya Hindi po ba? Kaya nga po itong si Jinky Luistro, siya po ngayon ang chairman diyan sinasabing House Injustice Committee. Injustice Committee. Siya po ang chairman. Kaya nga po gigil na gigil yan di umano na mapabagsak ang Vice President. Kasi lahat po ng mga baho di umano na lumalabas sa kanila, sa kanyang pamilya na issue, maglalabasan po lahat yan. At maiimbestigahan po lahat yan. Lahat po ng issue niya na ngayon po ay naka-freeze, walang gumagalaw, walang nag-iimbestiga sa mga issue nila. Dahil sila po ay nagsasabwatan pa di umano ngayon. Pag po nanalo si Inday at naging presidente, lahat po yan. Pati po itong babae na ayaw pong banggitin ang pangalan at tinatago po ang kanyang pagkakakilanlan, ay lalabas po yan sa tamang panahon. Pati po ang itsura niyan, pati pangalan niyan lalabas. Mga kabayan, pagka po isang Duterte na po ang manunungkulan sa bansa. At yan naman po ay pinangako ni BP Sara na hindi po pwede at hindi siya papayag na walang managot sa ginawa pong kademonyohan at pagnanakaw sa ating bansa. Nakita niyo po, mayor pa lang LGUs pa lang, nasa local government pa lang sila. Mayor pa lang. Pero isang damukal na pala ang mga ginagawa nilang kabalbalan. Sanay na sanay pala sila, di umano, sa kawalang hiyaan. Di umano. Yan po pala sila. Yan po ang kanilang legasiya. Legasiya po nila yan, mga kabayan. Ibang klase po magbigay ng legasiya ang mga taong ito. Puro po kawalang hiyaan. Puro po pagnanakaw di umano ang kanilang legasiya. Hindi pa kayo tamaan ng kulog at kidlat, mga hindot kayo. Di umano. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Norma Garcia, Gay at Siena, kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Thank you po sa inyong lahat at shoutout po sa inyong lahat mga kabayan at God bless po sa inyong lahat. Tis-tis lang po muna tayo at magdasal mga kabayan at tayo po'y maingatan. Muli po, bye-bye!